Okay, so discuss natin itong problem sa strength of materials under torsion of circular shaft. The shaft is hollow from A to B and solid from B to C. Determine the maximum shear stress developed in the shaft. Okay, the shaft has an outer diameter of 80 mm and the thickness of the wall is 10 mm. Okay, so ito yung mga gagamitin nating formula no, sa pagkuha ng maximum shear stress. Ito yung polar moment of inertia kapag ka-solid. Kapag ka-hollow naman, minus lang na outer diameter. No? And ito na yung maximum shear stress. Yung T, yan yung applied torque. Yung P is yung farthest distance from the center. No? So, di ba, ano siya? Circular naman. So, kung ito yung center mo, di ba, ito yung P mo, di ba? Which is equal lang siya sa radius nung ating circle. No? So, kung outer diameter mo 80, yung P natin ay kalahati ng 80 which is 40 mm. Okay? So, now dito, dalawang section ng or segment ang ating consider, di ba? Isa sa AB, isa rin sa BC. Okay? So, consider mo natin yung sa AB, no? Sa AB natin, di ba? Nag-section ka dyan, ganito yung makikita mo, di ba? Okay? So, pag notation natin ng torque, ganito, no? Dalawang arrow. Okay? Kasi di ba pag force lang, di ba isang arrow lang na ganyan. Okay? Pag torque, dalawang arrow. Yan yung notation natin ng torque, no? Dalawang arrow. Is 2 kN meter, ay times meter. Then, simply yung torque mo sa AB, equal lang din sa 2 kN times meter. Okay? So now, paano naman yung sa BC? Okay, sa BC natin, di ba, pag nag-section ka dyan, the BC, ito naman yung makikita mo, di ba? Okay? Nandito yung 2 kN meter. Then, nandito rin yung 4 kN meter. Okay, notice kasi pareha sila ng direction, di ba? Pareha silang pa ganyan. Okay, so parehas din sila ng direction dito, di ba? Okay, so now, ano na yung torque mo sa BC? Okay, simply 4 plus 2, which is, torque mo sa BC ay 6 kN meter. No? Okay, so yan na, no? Meron na tayong torque, substitute na lang natin sa formula, no? Okay, so ang torque ng AB is equal to 2 times 10 raised to 6 natin para maging Newton mm times yung P, that is 40 all over, diba? Ang sabi kasi dito, hollow daw yung AB, diba? So kung, diba, ito yung hollow segment, diba? Ang outer diameter daw ay 80 mm, thickness mo ay 10 mm. Okay, so dalawa kasi yan, no? Diba? Dalawang 10 yan. So, ibig sabihin, ang inner diameter mo ay 80 minus twice nung thickness, which is 60 mm. Okay, ganun siya, no? Okay, ganun lagi inner diameter. Okay, outer minus twice nung thickness. Okay, which is 60. Okay, ito pi over 32 times 80 raised to 4 minus 60 raised to 4. Okay, yan yung sa AB, no? Okay, sa BC naman, sige, tuloy na natin. BC naman, 6 times 10 raised to 6 times 40. Eh, di ba solid naman daw tong BC? Tama, solid yung BC. Therefore, ating gagamitin ay pi over 32 times 80 raised to 4 lang. No? Hindi natin ma-minusan ng inner diameter kasi nga solid siya. Okay, ito na ating shear stress. Tapos, ang maximum dito ay yung largest dito sa dalawang to. No? Kung sino man yung mas malaki. Okay, input natin yung sa AB muna. 2 times 10 raised to 6 times 40 all over pi times pi over 32 times 80 raised to 4 and minus 60 raised to 4. Ayan, 29.103. So, 29.103 MPa. Oops, wait. Yan. No? Tapos, ito namang sa BC. Okay, so this is 6 times. Ayan, so ito, tatanggalin lang natin yung minus 60 raised to 4. No? 59.683. 59.683 MPa. Okay, so ano yung mas malaki sa dalawa? Therefore, ito na yung ating maximum shear stress. No? Nag-occur siya sa segment BC.
Okay, so ganun na natin sinolve yung problem na to, no? So, yun lang. Thank you for listening.